Tuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating pong Sunday School topic na ito, no? Sin as it really is. Ito po yung ibinigay kong pamagat, no? Ang kasalanan sa tunay na kahulugan nito. So noong nakaraan, ay binigyan natin ng pansin ang katotohanan, mga kapatid, na marami sa ating panahon ngayon na iniisip yung mga problema na meron tayo ay marami daw, ang mga ugat nito ay maaring siguro ang problema yung environment o yung problema yung childhood upbringing niya o kaya naman ay kulang sa edukasyon at marami pang iba. Pero tulad ng aking binanggit, pag inalis natin sa equation ang kasalanan, lagi tayong mawawalan ng solusyon sa mga problema na meron tayo ngayon. Kasi kung halimbawa, as I said last time, kung ang sinasabi natin bakit ang behavior ng isang tao ay ganito, hindi maganda, lagi siyang nagiging pasaway o nagiging pasakit sa lipunan ay dahil sa kanyang childhood uh, problem. Maaring nagkaroon siya ng inabuso siya nung bata pa siya, something like that. Ano pang magagawa natin doon? Kasi, 'di ba? Hindi naman natin pwede pang baguhin pa kung ano ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Hindi natin kaya pang balikan yung problema na nangyari sa kanya noong siya'y bata pa, kung siya man ay inabuso ng mga mas nakatatanda sa kanya. Totoong may epekto yun sa isip niya, totoong may epekto yun sa pagkatao niya, pero wala na tayong magagawa ron. No? Hindi na natin maibabalik pa. Maliban lang kung totoo yung time machine. No? Pero sinasabi natin na ang tunay na ugat ng problema ay kasalanan. At kung maiintindihan ng sino man na ang totoong problema, ang ugat ng lahat ay ang kasalanan, merong solusyon ang salita ng Diyos. Ang solusyon ay walang iba kundi ang tagapagligtas na dumating dito sa ating mundo para uh, tubusin ang mga taong makasalanang tulad natin, ibigay ang kanyang sarili para sa kanila, at ang sino mang manampalataya sa kanya ay mababago, hindi lang ang kanyang katatayuan sa buhay, kundi maging ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip. Hindi man ito magiging perpekto, pero magsisimula ang pagbabago sa pagbabago ng kanyang katatayuan. Bago mabago ang puso, dapat mabago ang kanyang katatayuan. No? Before the heart will be transformed, his status must first of all be transformed. Kasi yun ang kanyang problema, yung kanyang status before God. So as Pastor Al Martin would always emphasize sa kanya pong mga pagtuturo sa nakaraan, if I can remember, sabi niya, ang problema ng tao ay dalawa, bad record and bad heart. Bad record, this is his status. Bad heart, this is the corruption that is being implanted sa buhay ng isang taong makasalanan. So last time we look at the so-called the nature of sin. So we define sin in different terms. So kung matatandaan ninyo, sinabi ko, walang isang definition ng sin sa Bible. Kung makikita natin sa Bible, complex, no? Yung presentation ng sin. Hindi siya isang bagay lang na, kasi iba dinidefine yung sin sa isang bagay lang. Sa Bible, makikita natin maraming description. It is missing the mark, ibig sabihin nun, we miss the target, we miss the standard, we fall short from the standard of God. And then rebellion, it normally denotes intentional rejection or disobedience to the law. Or wickedness, godlessness, ito yung lifestyle contrary to what is right, what is proper, what is necessary. Unfaithfulness, ibig sabihin niyan ay mischief to a relationship. So you have a relationship with God or with someone and then you are not faithful to that commitment. Trespasses or trespass. The idea of trespass is
to step outside the bounds. No? Kaya may salitang no trespassing. And then unrighteousness, it has to do with status, primarily in the legal sense. Lawlessness, ibig sabihin nun ay not living according to God's rule or disregarding the law. The point is, the Bible describes sin not only negatively but ugly. It is put in opposition with God's revealed will. And then we look at the characteristic of sin. Sabi natin, pag pinakita ang presentation ng Bible sa sin, hindi siya created entity. No? Hindi siya nilikha ng Diyos. At hindi siya isang entity na nandoon na noong araw pa. No? Hindi siya nag-e-exist kasama ng good. Kundi ipinapakita na ang kasalanan ay nandyan dahil may gumawa ng kasalanan. Naintindihan natin yan? So, walang kasalanan kung walang gumagawa ng kasalanan. So, sa panahon natin, meron tinatawag na depersonalizations of sin. Pag sinabing depersonalization, inaalis mo yung obligasyon sa tao. Kaya naman, yan, di ba? Kaya ganyan ang ugali niya, kaya siya palamura. No? Dahil sa, yun ang yun ang kanilang kapaligiran. Mga tao doon, puro palamura. Pwedeng mangyari yun, pero yun ay sekundaryo lamang. Ang totoo, nag-i-enjoy din siya sa ginagawa niya na pagsasalita ng hindi maganda. And then, as I said, sin is the opposite wrong of what God rightly designed. So, hindi natin pwedeng sabihin na kaya merong good kasi merong bad. At naintindihan natin yung bad dahil merong good. Good can exist without evil. No? Good can exist without evil. Kaya ang term na ginamit ng isang mahusay na theologian na si Cornelius Plantinga doon sa kanyang librong The Breviary of Sin, sinabi niya na yung tawag nito, yun daw sin, yung sin o yung evil, ito daw ay derivative. No? It is dependent and destructive. Unlike good, good is original, independent, and constructive. And then, sin is not actually entity but spoiler of entities. So, hindi siya, ano ba Tagalog ng entity? Teacher Rox. Entity. Di ba? Merong entity. Ang ganda nung entity na yon, pero ang sin, sinira niya yung entity. Binigyan niya, inispoil niya, parang ganyan. So, and then, as I said, sin is ultimately against God. So, if we sin against our brothers, our sisters, our loved ones, our friends, no? We sin against God, ultimately, no? And sin always involves guilt. Now, nag-Bisaya na ako. We'll go to another section. And that is the original sin. Original sin. Now, may dalawang bagay na dapat nating maintindihan, no? Sa pag-aaral natin ng paksa na original sin. Unang-una, yung tinawag ko itong negative sense. Negative sense means God cannot be the author of sin. God cannot be the author of sin. Okay? James chapter 1, verse 13 says, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow." So, James is telling us na yung lahat ng magagandang bagay galing yan sa Diyos. Pero anumang bagay na masama, maging ang pag-uudyok na gumawa ng masama, ay hindi galing sa Diyos. Because God, He is not
tempting anyone to commit evil against him. That is the negative sense that we have to uh, remember. And then in 1 John chapter 1 verse 5, sabi doon, in him there is no darkness at all. So when we describe the character of God, the description is what? God is holy. God is absolutely righteous. There is no darkness at all in him. Now, another thing is assertive sense. When we say assertive sense, God is in control of sin. Yes, God is not the author of sin. God is not the origin of sin. And God is not the one who tempt us to commit sin. But at the same time, brethren, God is in control of sin. Ang ibig sabihin, ang lahat ng nangyayaring kasalanan, nandoon ang Diyos sa itaas. Hindi siya biglang nalingat, 'di ba tayo ganyan, malingat ka lang nawala na yung bike mo. Nalingat ka lang nawala na yung gamit mo, 'no? Parang gano'n. Nakalimutan mo lang, ah, i-lock yung pintuan mo. Paggising mo, natangay na lahat ng mga kasangkapang mahalaga sa loob ng tahanan. So something like that. Walang gano'n. Hindi nalingat ang Diyos at pagkatapos may nangyaring kasalanan. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan at malinaw ito, kontrolado ng Diyos ang lahat, maging ang kasalanan. Genesis chapter 45 verse 8 says, so it was not you who sent me here, but God. Ito ay si Joseph, di ba? No, na, nagsabi doon sa kanyang mga kapatid, no? Sabi niya, he has made me a father to Pharaoh and lord of his house and ruler over all the land of the earth. Genesis 50 verse 20. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, you meant it evil for me, but God meant it for good. So alam natin yung kwento ni Joseph. Tinrato siyang ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Masama ang kaisipan ng mga kapatid niya sa kanya to the point na gusto na nga siyang patayin eh. Pero bandang huli, imbis na siya ay patayin, ano na lang, pinagkakitaan na lang siya. Binenta sa mga ngalakal. At pinasinungalingang siya ay napatay ng magbangis na hayop sa kanyang ama. Pero alam natin ang kwento. Lahat ng yon ay dumating sa punto na mas napabuti pa nga ang kalagayan ni Joseph nung makarating na siya sa Ehipto, bagamat hindi naging madali ang lahat. Kaya sinabi niya, nung magkita-kita sila ng kanyang mga kapatid, na ang totoo, maaaring kayo'y gumawa ng masama laban sa akin, maaaring kayo ay may masamang intensyon laban sa akin, pero andun ang Diyos. Siya yung nagsugo sa akin para makarating dito sa Ehipto. Sapagkat kung hindi ako dinala ng Diyos dito sa Ehipto, mamamatay ang lahi natin. Bakit? Sapagkat magkakaroon ng tagutom. At maaaring hindi maabot ng tulong ang mga taga-Kanaan na napakalayo sa Ehipto at sila'y mamatay. Pero dahil nakarating si Joseph sa Egypt at nakapagbigay ng napakagandang panukala sa paraon kung ano ang dapat gawin sa panahon na darating na ang tagutom, at ito'y tinanggap na napakagandang idea ni Pharaoh na iligtas hindi lamang ang kaharian ng Ehipsyo, kundi ang lahi ng mga Hudyo. So dito natin makikita, sabi ni Joseph, masama ang yung ginawa. Ibig sabihin nun, hindi sinabi ni Joseph, okay lang, ginawa niyo ako ng masama. Ano? Okay lang. Okay na yon. Quits na tayo. Quits na kayo sa harap ng, hindi. Yung kasamaan na ginawa ninyo, ay pananagutan nyo pa rin sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos na ito, na may kontrol ng lahat ng bagay, siya ang nagpahintulot upang mangyari ang dapat mangyari. So, yan ang dapat nating matandaan na hindi nasusurpresa ang Diyos maging sa pagpasok ng kasalanan sa mundo.
No? The intention to do evil is clearly in the heart of people. But even that very intention, God is in control. Another passages. Acts chapter 2, verse 23. This Jesus, sabi rito, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Kita rin ang Philippines, no? Sabi niya, itong si Jesus na diniliver ayon sa plano, sa plano ng kaalaman ng Diyos, ipinakop ng mga masasamang tao. Kita niyo yung culpability ng tao na gumawa nito, at the same time, yung sovereignty ng Diyos. Acts chapter 2, verse 4, verse 27 to 28. Truly, in this city, there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan has predestined. Hey, please. Ito, maraming against sa salitang predestination, pero andyan mismo sa salita ng Diyos, yung salitang predestination. At ang sabi pa nga dito, no? Nung gamitin yung salitang predestination, yun daw maging sa paggamit kay Herod at kay Pontius Pilate at sa mga taong masasama na hintil at ang mga bayan ng Israel na gumawa ng masama laban sa Panginoon sa Kristo. Sabi lahat daw yun ay pinlano at itinakda ng Diyos na mangyari. So, again, let us note the accountability and culpability of those who were in conspiracy to kill Jesus. No? They are responsible, they are accountable for killing Jesus. Kasi yung mga pumatay kay Jesus, hindi naman nakarinig ng tinig yung galing sa langit, no? O sige, inuutusan kita, patayin mo si Jesus. No? Ako ang Diyos. May narinig ba sila? Ginawa nila yon ayon sa kanilang masamang puso. Di ba? Yet, sa predetermined will ng sovereign God, nangyari ang lahat ng yan. So, yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Now, let's go to the definition of original sin. Now, sa definition ng original sin, gusto ko lang siguro ilagay na into a diagram, ano? So si Adam, so nagkasala si Adam, alam natin, no? Si Adam ay hindi lang siya ang unang tao na nabuhay sa mundo, kundi siya ang representative ng mankind. No? Ang kasalanan niya ay kasalanan natin. Kaya tandaan natin na hindi natin minana yung kasalanan natin sa magulang natin, sa lolo natin, kundi doon kay Adan. No? Ang tawag doon ay guilt. Yung guilt na yan, may dalawang bagay ang nangyari. Noong si Adan ay nagkasala, nagdala siya ng guilt. Pero hindi lang guilt ang kanyang dinala, corruption ang kanyang dinala. Okay? Yung guilt, yun yung tinatawag sa theology na imputation. No? Imputed sin. Ang ibig sabihin, ang kasalanan ni Adan ay kasalanan natin. No? Ibinilang tayong may sala dahil kay Adan. Ang tawag doon sa kasalanan na yun ay guilt. Ang Tagalog ng guilt, may sala. Yan na lang. Now, pero hindi lang guilt ang diniliver ng kasalanan ni Adan, kundi corruption. Yung corruption na yon ay dumating sa atin hindi by imputation, kundi by generation. No?
by generation. Ang tawag dan sa theology ay original sin. So magkakaiba, ulitin natin, magkaiba yung imputed sin at yung original sin. Yung original sin, yun yung guilt. Yung imputed sin, yun yung guilt. Yung pagiging may sala. Tayo ay may sala. Kaya ang tao, hindi pa niya naiintindihan yung kasalanan, nandito pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina, meron na siyang imputed sin. Yung corruption ay sa generation. At yun ang tawag natin doon ay original sin. Now, siguro ang tanong, bakit ginamit yung salitang original sin? Kasi nung araw, pag nadidinig ko yung salitang original sin, ang naiisip ko yung parang ganyan, yung imputation. Yung pala yung original sin ay corruption. Now, si Louis Berkhoff, maganda yung kanyang paliwanag sa kanyang systematic theology kung bakit tinawag itong original sin. No? So, yun yung definition pinakita ko kanina. Pag sinabing original sin ay inherited sinful character or evil nature or corruption. The inherited corruption. Okay? So, bakit may mga corrupt na tao at mayroon din tayong corrupt na isip at may corrupt na puso? It's because of we have tawag nito, we obtain that through generations. Okay, now let me explain it, why it is called original sin. Ba? Parang wala rito. Ayan. Sorry, yan. Ayan pala yung kanina. Medyo, ano lang ang aking PowerPoint. Okay. Yan. Definition, and then, explanation. Okay, ito. Si Louis Berkhoff, sa kanyang paliwanag sa kanyang systematic theology, sabi niya, why it is called original sin? Because, first of all, it is derived from the original root of human race. That's Adam. It is present from the life of individual, from the time of his origination and not mere imitation. So, ibig sabihin, we are not doing bad things because we imitated it. No? Pwedeng nangyayari rin naman, siyempre, kung ano yung ginagawa ninyo sa bahay, na-adapt ng mga bata, na-adapt ng mga tao sa paligid. Pero, mapapansin natin na yung pagiging salbahe o yung pagiging masuwail ng isang batang maliit pa lamang, no, ay nandoon na sa kanya. Nandoon na sa kanya. Lumaki man siya sa pamilya na Kristiyano o hindi, nandoon na sa kanya. So it is not mere imitation, kundi nandoon na sa kanya. It's origination. And then it is the inward root of all the actual sins that defile the life of a man. So that is how Louis Berkhoff in his systematic theology explain why it is called original sin. Now let's go to the biblical presentation. Let's go to the biblical presentation. Yan. Okay. The first thing is this. Sinfulness is a status and condition from the beginning of human life. No? Job chapter 25 verse 4. Psalms 51 verse 5. Basahin natin yan. Proverbs 22:15. Sabi rito, how then can a man be just with God? Or how can he be clean who is born of a woman? So, yun ay tanong. Pwede bang mangyari na ang tao maging matuwid sa harapan ng Diyos kung siya ay ipinanganak ng isang babae? So, sinasabi lamang na imposible na siya ay maging isang matuwid kung siya ay pinanganak ng isang babae. So, sinfulness is a status and condition from the beginning of human life. Psalms 51 verse 5, I was born in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Yan ang isa sa magandang talata na pwede nating sabihin doon sa mga taong nagsasabi na ang mga bata ay anghel. Di ba? Madalas niyo ba naririnig yan? Ang aking mga anak, ang aking mga anghel.
Meron bang anghel na hindi nagpapatulog sa gabi? No? Meron bang anghel na sobrang kulit? Oh, meron bang anghel na napakatigas ng ulo? No? Proverbs 22, verse 15. Foolishness is bound up in the heart of the child. Ano daw ang nandun sa puso ng bata? Foolishness. No? Madalas na yung salitang foolishness, ini-equate natin doon mismo sa ginagawa ng tao. Pero sabi, nandito pa lang yan sa puso eh. Meron ng kamangmangan. Meron ng kahangalan. Nandoon sa kanyang kalooban. Yan malinaw yan sa salita ng Diyos, di ba? Another thing, actual sins come from our personal disposition to sin. Jeremiah chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Okay? Kaya, wag ninyong laging gamitin ang inyong puso. Lalo na pagdating sa usapin na may kinalaman sa pagpasok sa mga romantic relationship. Di ba? Kasi sabi, ang puso daw ay mandaraya. Mapanlin lang. Huh? Dapat nating ipasailalim ang ating mga kalooban saan? Sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. The heart is deceitful above all thing and desperately wicked. Mark 7:21. For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries. So see, actual sins come from our personal disposition of sin. Alam nyo, napakahirap minsan tanggapin ito ng marami, mga kapatid, no? Kasi ang sinasabi ng marami, ang tao daw inherently good, no? Alam mo, ang tao mabuti naman yan eh. Kaya yung mga nangyayari ngayon, normal lang yan. Pero ang totoo, ang tao mabuti. Ang totoo, mga kapatid, hindi normal. Kasi we don't only have, as I said kanina from Pastor Al Martin, we don't only have a bad record, we have a bad heart. Bad record, that is imputation, no? And status. Bad heart, that is corruption or original sin. So men in general would admit na may tao daw ay nagkakamali, nagkakasala, pero para sa kanila, basically, mabuti naman daw talaga ang tao. Kasi alam nyo yung self-righteousness, nakabuilt na yan dito sa puso natin by nature. No? That though we may have faults, hang up, wrongdoings, but iniisip pa rin natin, we're basically good. Madalas nga natin ikumpara yung sarili natin sa iba di ba? Pagka may nagagawa tayong mali, oo, nagawa ko yan, pero hindi naman ako katulad nitong taong yan, hindi naman ako katulad ng iba. No? So makikita natin, mayroon ka laging, andun talaga naka-built in na yung self-righteousness sa ating lahat. Nararamdaman nyo ba yon? Ako nararamdaman ko rin sa sarili ko yan No? Lalo na pagka nagkakaproblema kayo ng asawa mo, nararamdaman mo yung self-righteousness. Instead na aminin mo yung kasalanan mo, o pagkakamali mo, nakikita mo lagi, mali yung asawa mo. Naintindihan niyo ba yan, mga kapatid? You can sense that? Because built in yung self-righteousness sa atin. No? Ngayon, kung nararamdaman nyo, yan ang, hindi nararamdaman yan ng mga ng mga unbeliever. Kaya, ang dali nilang sabihin, alam mo, mabuti naman ang tao, mabait naman talaga yan Kaya lang siguro nagkaganyan dahil yung mga barkada niya. O kaya dahil yung environment niya. O dahil yung kanyang edukasyon kulang na kulang talaga. Kailangan niya ng maayos na
pag-aaral, no? Kaya nga, biyaya lang ng Diyos na ma-realize mo masama ka talaga. Biyaya lang ng Diyos na maintindihan mo, hindi ka lang may masamang record, kundi may masama ka ring puso. At biyaya lang din ng Diyos para masabi mo sa harapan ng Panginoon, Lord, have mercy upon me, a sinner. No? It is really hard to admit that. It's really hard to admit that you are a sinner and you have fault. And it is only by God's grace that you can do it. So, definition, explanation, biblical presentation, and the last thing that I want to say is this. Sorry, ayan pala yung sinabi ko kanina. No? Hindi ko alam na ilagay ko pala sa PowerPoint ko. Extension. The first thing is this. Total depravity. Yan yung i-extend natin yung issue ng original sin. Total depravity. What is total depravity? According to the 1689 London Baptist Confessions of Faith, chapter 6, paragraph 2, man is dead in sin and wholly defiled in all faculties and parts of soul and body. That is the definition of total depravity. Diba? Total depravity. Man is dead in sin. Ang tao'y patay sa kanyang kasalanan at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay naimpluwensyahan ng kasalanan. Genesis chapter 6, verse 5. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Matthew chapter 6, verses 22 to 23. Anong sabi doon? The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light is in you is darkness, how great is your what? How great is the darkness? If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Now, he is describing here a man outside of God's kingdom. And sabi doon, and his condition is that having a darkened eyes. Meron siyang madilim na mata at paningin as far as his moral condition is concerned. No? Hindi yung madilim na bulag na hindi nakakakita, kundi yung kanyang mismong pagkatao, yung kanyang mismong moral fiber ay may kadiliman. Acts 26, verse 18. Sabi rito, si Paul, nagsasalita yan sa harapan ni King Agrippa. Sabi niya, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. So pinaliliwanag ni Apostol Pablo kay Haring Agrippa na siya daw ay kinomisyon, no, ng Panginoong Kristo bilang isang lingkod na magmiministeryo sa mga hentil. And note the condition ng mga taong pagmiministeryohan niya. No? Sila daw ay mga taong dapat tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan at sanctification ng pananampalataya sapagkat sila ay, they are in darkness under the power of Satan. No, sabi ro, no, they are under the power of Satan. They are in darkness. So yan tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon. Hindi nyo lang nararamdaman, no? Nasa ilalim tayo ng pamamahala ni Satanas at nasa kadiliman tayo. Romans chapter 8, verses 5 to 8. Nilagyan ko ng kulay, hinighlight ko ng yellow para makita natin yung pinakita ni Paul dito. Romans 8, 5 to 8. For those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit,
For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Because the mindset on the flesh is what? Hostile toward God. It does not subject itself to the law of God. For it is not even able to do so. No, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. So note yung mga yellow highlighted na yellow. Ano, yung mga tao daw na wala sa Panginoon, they set their minds on the things of the flesh. They are hostile to God. They are not subject to the law of God. They are not even able to do so. And they cannot please God. So, anong gusto kong sabihin sa lahat ng ito, mga kapatid? Una, understanding the total depravity of man is the ground of real appreciations of God's grace. Kaya dapat maintindihan natin yung pagiging depraved ng tao para makita natin ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. And then, understanding the total depravity of man is necessary to the cultivation of biblical humility. Biblical humility. Ezekiel chapter 36, verses 29 to 32. So basahin natin yan. Ezekiel chapter 36, verses... Pakibasa nga, Deacon Alan, please. Ezekiel chapter 36, verses 29 to 32. Ayan. Yung ginawa daw ng Panginoon, binless sila ng Panginoon. Alam mo, hindi para magyabang sila, kundi para mapahiya sila. Binless sila ng Panginoon at binigyan sila ng mga pagpapala sa kanilang mga kabuhayan at sa kanilang mga bukid, magagandang ani, hindi para magsabi sila, praise the Lord, we're blessed. We're blessed indeed. Hindi. Para makita nila ang kanilang kasamaan at kahihiyan na sa kabila ng kanilang kasamaan, pinagpala sila ng Panginoon. Di ba? Understanding the total depravity of man is the ground of real appreciation of God's grace and the cultivation of biblical humility. Now, another thing, last na to, yung tinatawag na total inability. Sa 1689 London Baptist Confessions of Faith, again, ang definition ng total inability, paragraph 3 ng chapter 6. Man by his fall into a state of sin has wholly lost all ability of will to a spiritually good accompanying salvation. So, mga verses. First, Jeremiah 13:23, can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spot? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Yun yung point ng no? Ng total inability. Yun ang problema ng marami. Lagi na lang pinapakita na ang tao may kakayanan na lumapit kay Kristo, manampalataya kay Kristo. Pinapakita rito tulad daw ng isang Ethiopian na maitim ang balat, hindi niya kayang palitan ng kanyang balat ng ibang kulay at ang leopard sa kanyang spot. Same also is true. No? You cannot do good in the standard of God. You are accustomed to do evil. John 6:44. Ito, padalas na nating nababanggit ito dito sa pulpito No one can come to me, the Lord Jesus says, unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. It shall written in the prophets. It is written in the prophets. And they shall all be taught of God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. So lahat daw ng mga lumapit kay Kristo, nilapit ng Ama. At tinuruan muna ng Ama. Hindi natin narinig yun, ha? Pero kumilos muna yung Ama sa atin bago tayo lumapit sa Panginoong sa Kristo. Simple lang yun. Total inability ang ibig sabihin nun. Hindi natin kayang lumapit sa Kanya sa ating sarili lamang. The act of true and simple faith in Christ is impossible apart from drawing and gracious gift from the Father. Ephesians 2:1-3.
And you were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we are all to formerly live in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Okay? So, hindi lang tayo nanganganib sa kamatayan. Sabi, hiwalay tayo sa Diyos. Pinanganak tayong patay, espiritual, at nabubuhay tayo na tulad sa isang patay sa gitna ng maraming tao sa mundong ito. So, ang mundo natin ay, alam niyo ba yung pelikula nung araw na sikat na horror movie yun eh? The City of the Living Dead. Narinig niyo na di ba? Itong ating mundo ay siyudad ng mga buhay na patay. No? Mga nakikita mo, naglalakad, nagtatrabaho, no? Nag-aaral, nakikipagkwentuhan, nakikipag-interact, naglalaro ng basketball. Pero mga patay, espiritual. Kaya napakaganda ng paalalang yan sa atin. 'Di ba? Naalala niyo sa Ezekiel, ayun ko nailagay ko rito pero hindi ko na nailagay, no? Yung punto lang dito mga kapatid, yung sa Ezekiel, bago natin banggitin ito, sa Ezekiel, 'di ba naalala niyo si Ezekiel nangangaral siya saan? Sa Valley of Bones. 'Di ba merong Valley of Bones? Sabi ng Panginoon, mangaral ka diyan. Ha? Mangaral ako sa isang bundok na puro buto, puro kalansay. No? Pero habang siya ay nangangaral, anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya ng katawan, ng buhay, ng hininga yung mga yung mga kalansay, yung vast army na ito. Binigyan niya ng espiritu. Eh, nung pinapakita rito, no? Parang ganyan din tayo. Kapag nangangaral tayo, nagba-Bible study tayo, nagtuturo sa mga bata, para tayo nagtuturo sa mga kalansay, no? Parang mga taong patay. Pero hindi mo alam, pwedeng katulad ni Ezekiel, habang nagtuturo ka at nangangaral ka, pwedeng bigyan sila ng buhay ng Diyos para maintindihan mo yung pinaintindihan nila yung pinangangaral mo at itinuturo sa kanila. Kaya wala tayong dapat ipangamba at wala rin tayong dapat ikapagsawa na gawin kung ano yung tungkulin natin na ituro at ipangaral at ibahagi ang salita ng Diyos. Ang point lang dyan, preaching to sinners who are totally depraved and unable is an exercise in futility and folly, if not for the life-giving power of God.